Una sa lahat, sa pagbabalik ng traslasyon, siksikan, may mga nagsuntukan, nagkagulo rin ng maputulang lubid ng andas, at marami rin ang nahilo at nasaktan. Ang lahat ng mga sakripisyong yan ng mga deboto sa ngalan ng kanilang pananampalataya sa Poong Nazareno. Ang buong detalye, abangan maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight, aberya sa traslasyon. Ang andas ng Nazareno tumagilid sa dami ng mga sumasampang deboto. At sa isang punto, nagmoist din ang salamin ng andas kaya't hindi maaninag ang imahen. mga deboto ng Nazareno sa iba't ibang probinsya nagdaos din ang kanilang sariling traslasyon. Indonesian President Joko Widodo dumating na sa bansa para sa 3 araw niyang official visit. Nakikipagpulong kay Pangulong Bongbong Marcos. 7 magkakamag-anak sa Lanao del Norte pinaslang saka ibinaon sa lupa. Posibleng motibo sa krimen, personal na galit. Lalaking nawala mula pa noong pumasok ang bagong taon, natagpo ang mag-isa sa gubat sa Mountain Province. At OPA actor Park Yung-sik nakachikahan ng News 5. Meron daw siyang gustong i-achieve dito sa Pilipinas. Ano kaya yun? Mo kami sa kasalanan. Halos 15 oras ang siksikan at balyahan ang tinis sa mga deboto sa pagbabalik ng traslasyon ng imahen ng Poong Nazareno. Kumpara sa mga nakalipas na taon, pinakamabilis ang prosesyon kanina. Tuloy-tuloy ang usad ng andas kaya kahit nagkaroon pa ito ng ilang aberya. At live mula sa Quiapo Church, nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Camille, marami pa bang deboto dyan sa oras na ito? Maghahating gabi na pero napakarami pa ring deboto ang nandirito sa simbahan ng Quiapo kahit na ibalik na yung imahen ng Poong Itim na Nazareno. Base sa crowd estimate, higit 6 na milyong deboto ang sumama sa traslasyon. Ito rin ang pinakamabilis na traslasyon sa nakalipas na taon. Eksaktong 14 hours, 59 minutes and 10 seconds ang prosesyon ng imahe ng Itim na Poong Nazareno mula Quirino Grandstand papuntang Quiapo Church. Ito ang pinakamabilis na traslasyon sa nakalipas na taon. 1 oras na mas mabilis yan kumpara noong 2020. Pinakamatagal naman ay noong 2012 na umabot ng mahigit 22 oras. Damang-dama ang pagkasabik ng mahigit 1 milyong debotong sumama sa prosesyon. Mag-aalis 5 ng madaling araw kanina na magsimulang lumarga ang andas mula Quirino Grandstand. Nang ibabaw ang liwanag ng imahen sa gitna ng dagat ng mga deboto. Bumuhos ang emosyon at bumuhos din ang ulan. Nagmoist pa nga ang salamin ng andas kaya lumabo ang imahen. Pero di niya natinag ang mga sumasampalataya. Tila basbas daw ng Nazareno ang ulan. Itong panahon na to, hindi naman talaga tag-ulan to. Nakakatuwa dahil yung blessing nga ngayon, pinaramdam ng mahal na Senyor na eto na talaga. Simula na ulit ang traslasyon to. Kahit umulan man siya, talagang ako'y pupunta. Blessing mo sa atin lahat yan. Hindi tayo bibigyan ng ganyan kung tayo hindi magpapanata.
Karamihan sa mga deboto nakayapak na simbolo raw ng kanilang pagpapakumbaba. Mas mabilis ang usad ng andas ngayong taon. Umaga pa lang, nasa Arlegui Street na ang andas ng Nazareno. Kahit pinagbawal na ang pagsampa sa andas, maraming deboto pa rin ang hindi nagpapigil. Marami ring deboto ang naghagis ng panyo o bimpo at inayaan ng mga hihos del Nazareno ang magpahid nito sa andas sa kahinagis din pabalik sa kanila. Wala pang alas 3 ng hapon, nakarating na ang poon sa San Sebastian Church. Ang ilan, isinama ang kanilang mga anak. A sacrifice na medyo mahirap, na masaya kasi mahirap of course ay hindi lang sarili ko ang iisipin ko ngayon. I need to also to look my children. Yung 3 anak ko, lagi ko silang titingnan, check. Naramdaman ko na they are happy kasi yun nga, itong poon na to, bantay din namin sa bahay namin. They're always asking naman me kung sino siya. Hindi rin maiwasang magkabalyahan, lalo na't makalipas ang 3 taon ay muling natunghayan ang dungaw o ang pagsilip ng Nuestra Señora del Carmen sa poong itim na Nazareno. Inihinto ang andas ng Black Nazarene kung saan sinalubong siya ng Inang Birhen. Isa sa mga highlight ng tastasyon ang dungaw na sumisimbolo sa pagmamahal ng Birheng Maria sa kanyang anak na si Jesus Nazareno. Gabi naman na nang makarating ang poong Nazareno sa Quezon Boulevard, muling pinailawan ang andas. Nagpatuloy ang mabilis na usad nito hanggang sa bandang alas 7:30 ngayong gabi. Dumating na sa Quiapo Church ang poong Jesus Nazareno. Bok, Mean, kasalukuyang ginaganap yung huling misa dito sa simbahan ng Quiapo. Kasabay niyan ay nagsimula na ring maghakot yung Manila LGU MMDA ng tambak na basura na iniwan ng mga deboto dito sa kahabaan ng Quezon Boulevard. Nakatakda namang magsagawa ng press conference ang officials ng Quiapo Church bukas para ibahagi yung kanilang assessment sa Taslasyon 2024. Balik sa inyo. Alright, maraming salamat sa iyo, Camille Samonte. Nagkainitan sa posisyon ng ilang deboto na nagsuntukan pa. Meron ding mga literal na nainitan kaya't hinimatay. Ang mga sakripisyong yan, malit na bagay lamang daw sa ngalan ng kanilang mga panata. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Sa mismong gitna ng traslasyon, nagsuntukan ang dalawang yan sa Nepomuceno Street kanina. Nagpang-abot ang hihos del Nazareno at debotong pilit sumampa sa andas kahit na bawal. Kahit nahulog sa kumpulan ng mga deboto, di sila napigil. Hindi sila inawat ng mga taong abala rin sa paglapit sa imahen ng itim na Nazareno. Mag-aalauna nang masilaya natin ang bagong andas na lulan, ang itim na Nazareno sa kahabaan ng Kalye Nepomuceno. Kung makikita ninyo, hindi alintana ng mga deboto ang siksikan at balyahan, makalapit lang sa andas. Boss! Sila! Sa tindi naman ng gitgitan, halos apakan na ng ibang kalahok ang babaeng yan. Pero di siya nagreklamo dahil para naman sa panata. Pero biglang nagkaaberya naman sa prosesyon. Sa mga oras po na ito sa kahabaan ng Kalye Nepomuceno, makikita natin na bagyang tumagilid ang bagong andas ng itim na Nazareno dahil na rin sa dagsa ng mga deboto na nais makalapit sa andas. Sa pagtagilid ng andas, lalo itong dinamba ng mga mananampalataya. 15 minutos din itong hindi umusad, dulot ng pagtagilid at naputol na lubid ng andas sa pagliko nito sa Arlegui Street. Nagkagulo rin dahil sa napatid na lubid ng andas. Dose-dose ng deboto ang di bumitaw sa lubid habang ibinalik ito sa Quiapo Church. Nakipagbuno pa ang mga ihos para maipasok ito sa simbahan. Tumulong na rin ang mga pulis sa pagpapakalma sa mga deboto. Todo bantay rin sila sa paligid ng simbahan na sentro ng pagdiriwang. Katunayan, higit 15,000 pulis ang ipinakalat sa loob at labas ng Quiapo Church at dinaanang ruta ng prosesyon. Ayon sa PNP, generally peaceful ang pagdiriwang ng nagbabalik na traslasyon. Sa kabila nito, di naman naiwasang may mga mahilo at masaktan. Kabilang dyan ang lalaking ito na halos mawalan ng malay ng madaganan ng mga deboto.
Isinugod siya sa ospital. Sa tala naman ng Philippine Red Cross alas 7 ng gabi, higit 600 deboto ang nahilo, tumaas ang presyon at sugatan. Sa kabila ng lahat ng pagod at sakitan sa traslasyon, maliit na sakripisyo lang anila ito para mapakita ang kanilang masidhing debosyon sa itim na poong Nazareno. Nanalangin lang kami na magkaroon ng baby. Yun nga, ito po. Yung simula ng nagkaroon kami ng anak po. Yun na, sumama mo na rin po talaga ako sa kanyang mamanata po. Sana humaba pa po ang buhay ko at madagdag ang panlakas ko. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Isang malaking araw para sa mga Katoliko ang Pista ng Nazareno. Kaya naman ang mga taga-probinsya na hindi nakapunta sa Quiapo, nagdaos ng kanilang sariling traslasyon. Nasa frontline ng balitang yan si Laila Pangilinan. Hindi katulad sa Quiapo, walang harang sa poong Nazareno habang ipinaparada sakay ng andas sa Cagayan de Oro City. Wala ring mga debotong pilit sumasampa sa andas. May mga iyos kasi na nakapaligid at may mga nakabantay pang mga pulis at sundalo. Nakasunod naman ang mga deboto. Dahil dito, payapa ang naging traslasyon sa Cagayan de Oro City. Ang Naga City, Camarines Sur, nagsagawa rin ng misa at sarili nilang traslasyon. May pamanda pa sa prosesyon. Dinagsa rin ito ng mga deboto. Ang ilang napapalapit sa andas, ipinupunas ang dalang bimpo sa poon. Hindi naman bumitaw ang mga deboto hanggang sa makabalik sa simbahan ng andas. Sumisigaw din ng Viva. Naglalakad ng nakayapak. At may dalang replika ng itim na Nazareno. Yan din ang traslasyon sa Dasmariñas, Cavite. Kahit tirik ang araw, hindi nagpaawat ang mga deboto. Pero hindi kumpleto ang traslasyon sa Cavite kung walang karakol o nagdadasal habang nagsasayaw. Isa riyan si Malu na panata na raw ang pagkakarakol ng nakayapak. Dahil daw sa kanyang pamamanata, nalagpasan niya ang mga hamon sa buhay. Nang ako'y makipaghiwalay sa asawa ko, hindi ko po ininda yun. Dito ko binuho sa Nazareno. Tapos yung mga pangarap ko sa mga anak ko, natupad po niya. May mga sari-sariling hanap buhay. Kumbaga nasa ayos na po sila nakapagtapos na. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Sa ibang balita, dinukot, pinatay at saka inilibing sa mass grave ang 7 magkakamag-anak sa Lanao del Norte. Personal na galit ang isa sa mga posibleng motibo sa krimen. Nasa frontline balitang yan, Gary De Leon. Tulong-tulong na hinukay ng mga otoridad ang isang parte ng liblib na bukirin na ito sa bayan ng Sapag sa Lanao del Norte noon Linggo. Maya-maya pa, tumambad na ang mga bangkay ng 7 magkakamag-anak. Isa-isang inakyat ang mga body bag palabas ng bukirin. Hinila rin ito paakyat ng isang truck. Kinilala ang mga nasawi na sina LB Legara, 43 anyos, at ang 40 anyos niyang asawa na si Epifanio Legara Sr. Kasama nila sa hukay ang 3 menor de edad na anak na sina Jopay, 17 anyos, Jomar, 16 anyos at Epifanio Jr. na 14 anyos. Na-recover din ang katawan ng mag-asawang Marley Gabiola at Joselito Gabiola na kapatid ni LV. Base sa investigasyon, taga-bayan ng Margo sa tubig sa Zamboanga del Sur ang mga biktima. Posible raw na dinakip sila at dinala sa Lanao del Norte para patayin. Dagdag pa ng mga otoridad, posibleng pinagbabaril ang mga biktima saka inilibing. May na-recover kasing 6 na basyo ng bala ng baril sa crime scene. Ayon sa kapatid ng isa sa mga biktima, di nila alam kung sino ang posibleng gumawa ng krimen. Aniya, huli nilang nakausap ang mga biktima noong Biyernes ng madaling araw. Papunta sanang Cebu City ang pamilya para doon magtrabaho. Nagulat na lang daw siya nang mabalitang wala na ang mga kaanak. Papunta daw sila ng Cagayan kasi doon sila sasakay ng eroplano papuntang Cebu para magtrabaho. Yung iba kasama nila ay hahatid lang sana sa kanila. Base sa investigasyon, isang residente ang nagtip sa mga pulis tungkol sa paglibing sa mag-anak. Di naman bababa sa 10 tinuturing na person of interest sa nasabing krimen. Ang tinitingnan ngayong motibo sa pagpatay ay personal na galit. Naiuwi na ang labi ng mga biktima sa kanilang mga kaanak sa Zamboanga del Sur. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5.
Nasapul sa CCTV ang pagtila po ng isang lolo matapos siyang mabundol ng motorsiklo sa Ilocos Sur. Yan at iba pang disgrasya sa kalsada sa Frontline Report ni John Aroa. Sa kuha ng CCTV sa barangay Lakong sa Tagidin, Ilocos Sur noong January 4 ng gabi, makikitang naglalakad sa gilid ng kalsada ang isang lolo. Pagtawid ng lalaki, bigla itong nabundol ng motorsiklo. Tumilapon ang lolo at ang rider sa lakas ng banggaan. Itinakbo sa ospital ang mga sugatang sina Manuel Barnaquilla Lial, 63 years old, at ang rider na si Christian Paul Labador. Nagkaarigluhan na ang rider at ang pamilya ng senior citizen. Sa Bawang La Union naman, sugatan ang isa pang rider matapos sumalpok sa likod ng nakaparadang truck. Pauwi na sana sa bayan ng Nagilian ang biktima na si John Baday. Inakala niya raw na umaandar ang truck dahil madilim sa kalsada. Agad namang itinakbo sa pagamutan ang sugatang rider. Sinagot ng driver ng truck ang pagpapagamot ng rider. Sa aerial shot na ito, nakuha sa Barili, Cebu. Makikita ang kotseng nahulog mula sa 200 talampakang bangin. Yuping-yupi ang kotse sa tindi ng pagkakabagsak. Sakay ng kotse ang 3 turistang Russian. Pahirapan ang pag-rescue. Nasawi ang isang babaeng Russian. Sugatan ang asawa niya at ang isa pa nilang kasamahan. Ayon sa ilang nakakita, hindi naman matulin ang takbo ng kotse. Pero posible raw na nakainom ang 3 dayuhan dahil may nakitang 3 bote ng beer sa sasakyan. Nakikipag-ugnayan ang pulisya sa Russian Embassy. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Nilinaw ng LTFRB na malayang makakapili ang mga PUV operators at drivers ng manufacturers para sa modernized jeep. Ayon kay Chairman Teofilo Guadis, hindi makikialam ang gobyerno rito. Pwede raw kahit gawang lokal or abroad ang mga bagong jeep. Sinabi yan ng LTFRB kasunod ng issue na mag-i-import daw sa China ng mga modern jeepneys. Paglilinaw naman ng DOTR, ang importante ay masunod ng mga binuong kooperatiba ang mga requirements. Bukas, nakatakdang humarap sa Kongreso ang DOTR kaugnay sa umunay anomalya sa PUV modernization. Ang Manibela naman, umaasa pa ring ihihinto ang programa. May kasinatnan ba yung hearing bukas? Mapipigilan ba nito yung mga deadlines? May extend ba kami ng Pangulo through dun sa hearing? Yan yung mga gusto namin malaman. Dumating na sa bansa ngayong gabi si Indonesian President Joko Widodo para sa kanyang 3 araw na official visit. Isa sa mga inaasahang pag-usapan nila ni Pangulong Bongbong Marcos ang kaso ni Mary Jane Veloso na nasa death row ng Indonesia. Nasa frontline ng balita yan si Mon Gualvez. Kinumpirma ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na humihiling ang Pilipinas sa gobyerno ng Indonesia na mapababa ang sentensya o mapatawad si Mary Jane Veloso. Si Mary Jane, ang Pilipinang nasa death row sa Indonesia matapos siyang mahulihan ng illegal na droga sa kanyang maleta sa airport doon. Noong 2010 pa nakakulong sa Indonesia si Mary Jane at ayon kay Secretary Manalo, inilalaban ng gobyerno ng Pilipinas ang clemency para kay Mary Jane. That's always been our position to see whether they can grant clemency. That's always been the position of the Philippines. Now it's up to their government to decide. Natalakay do ito ni Manalo nang makapulong niya sa Indonesian Foreign Minister Retno Marsudi sa 7th Philippine-Indonesia Joint Commission for Bilateral Cooperation at posible raw na mabanggit ang kaso ni Mary Jane sa meeting ni na Pangulong Bongbong Marcos at Indonesian President Joko Widodo bukas. We will seize the momentum to strengthen our bilateral ties in various sectors of mutual interest and to address regional and global challenges together. At bago pa man dumating si Widodo, siniguro ng Indonesia na handa silang tumulong sa mga kasamang bansa sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN tungkol sa pagbuo ng Code of Conduct sa South China Sea. Pareho ro kasing apektado ang Pilipinas at Indonesia sa tensyon sa rehiyon. Kaya dapat daw masiguro na payapa at malaya ang paglalayag sa South China Sea. On South China Sea, Indonesia is ready to work together with all ASEAN member states, including with the Philippines, to finalize the Code of Conduct as soon as possible. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Dumami ang mga nagkatrabaho sa bansa pero karamihan sa kanila may trabaho na nga, naghahanap pa rin ng racket. Nasa Frontline balitang yan si Sheila Francisco. Kasabay ng nagdaang holiday season, dumami ang natanggap sa trabaho. Kabilang sa mga tumanggap ng empleyado ang sektor ng agrikultura, retail trade o mga nagbebenta ng produkto at accommodation at food service. Kaya naman itong Nobyembre,
Bumaba lalo ang unemployment rate sa 3.6%. Katumbas yan ang 1.83 milyong Pinoy na walang trabaho. Kumpara yan sa higit 2 milyong walang trabaho noong Oktubre. Ang antas na yan ang pinakamababa sa loob ng 18 taon. Pero kahit mas marami na ang may trabaho, marami pa rin sa kanila ang naghahanap ng raket. Kaya tumaas sa 5.79 milyong Pilipino ang maituturing na underemployed o naghahanap ng dagdag trabaho. Fourth quarter because of the holidays, no? Maraming mga activities tayo. So doon namin nakita na tumaas yung bilang ng mga employed. That's typical, tumaas yung number of employed and not all of them to be absorbed in terms of the full employment. Kabilang sa mga rumarakit si Randy. Umiikot siya sa Quezon City bilang lumpia vendor. Sumasideline siya bilang construction worker hanggang gabi. Ako din po yung inaasa ng asawa ko at anak ko eh. Tsaka yung ano din, parang para makaraos din sa maghapon na bilihin. Sa pagod na rin pero kakayanin dahil sa pamilya. Tinutulak ng NEDA ang pagpapalakas ng digitalization para pwedeng magtrabaho ang marami kahit nasa bahay. Patuloy din ang paghikayat ng gobyerno sa mga investors na mamuhunan sa bansa, partikular sa infrastruktura pati na rin sa upskilling ng mga empleyado. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Susunod, dating pulis na tulak umano ng droga, timbog ang suspect, armado pa ng hindi lisensyadong baril. Isa sa mga suspect sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon, sumuko na. At Korean actor Park Hyung-sik gusto raw ma-explore ang ganda ng Pilipinas. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Pulis noon, drug pusher na raw ngayon ang nirestong lalaki sa Cauayan, Isabela. Habang sa Pampanga naman, naaktuhan ang mga suspect na illegal namang nagbebenta ng baril. Lahat ng yan sa Frontline Report ni Elaine Pulhencio. Timbog ang dalawang lalaking ito sa buy-bust operation ng mga pulis sa San Fernando City, Pampanga. Ang mga sospek, huling iligal na nagbebenta ng baril sa undercover na pulis. Na-recover sa kanilang isang 9mm na baril, mga bala at 70 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng halos kalahating milyong piso. Naharap sila sa kasong paglabag sa illegal possession of firearms and ammunitions at dangerous drug law. Sa Cauayan City, Isabela, arestadong isang dating pulis dahil sa pagtutulak ng iligal na droga at pagdadala ng hindi rehistradong baril. Nakuha sa kanyang halos 1 gramong shabu at isang revolver. Maharap siya sa patong-patong na kaso. Kaugnay niya, nadagdagan pa ang bilang ng mga pulis na nasasangkot sa iligal na droga. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, aabot sa 177 pulis sa Metro Manila ang kinasuhan dahil sa droga. Higit 150,000 ang mga isinampang kaso sa Department of Justice noong 2022 hanggang 2023. Sa kabila niyan, binigyang diin ng Pangulo ang halos 28,000 barangay na drug-free na nitong 2023. Pinapaganda talaga natin ang komunidad natin, pinapaganda talaga natin ang buhay ng ating mga kababayan at iniiwas natin ang mga kabataan natin dyan sa pagpasok sa lifestyle ng drug taking. Samantala, naka-full alert ang seguridad sa NAIA Terminal 1 matapos mahukay ang higit 11 milyong pisong halaga ng shabu nitong linggo. Nakitang nakabaon sa lupang mga droga sa loob ng dinedemolish na restaurant sa NAIA. Inaalam pa kung sino ang nagbaon niyan. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Kusang sumuko ang isa sa mga pangunahing suspect sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon. Nagtungo sa impila ng mga pulis sa Balayan, Batangas ang suspect na si Jeffrey Magpantay. Si Magpantay ang driver ni Police Major Alan De Castro na isa ring suspect at sinasabing karelasyon ni Camilon. Kwento niya, nangangamba siya sa kanyang kaligtasan kaya siya lumantad. Kinasuhan si Magpantay ng kidnapping at serious illegal detention. Wala pang warrant of arrest laban kay Magpantay kaya hindi siya pwedeng ikulong ng mga pulis. Mahigit 20 ang sugatan sa biglaang pagsabog sa isang hotel sa Texas, America. Gas leak ang tinuturong dahilan ng pagsabog. Yan at iba pa sa Frontline News Abroad ni Maricel Halili.
Nabulabog ng malakas na pagsabog ang isang hotel sa downtown Fort Worth, Texas sa Amerika. Sa lakas ng pagsabog, kita ang makapal na usok na bumalot sa gusali. Nagkabasag-basag pa ang mga salamin at nagkalat sa kalsada ang debris mula sa building. Ayon sa mga bombero, ilang biktima ng pagsabog ang na-rescue nila matapos ma-trap sa basement ng hotel. 21 ang sugatan sa insidente. Bago naman ang pagsabog, may construction daw na ginagawa sa loob mismo ng building. Pero hindi pa malinaw kung isa ito sa mitya ng insidente. Nagsimula ng i-require ulit sa ilang bahagi ng Spain ang pagsusuot ng face mask sa mga ospital at medical clinic dahil sa pagsipa ng kaso ng flu at respiratory illness sa iba't ibang bahagi ng Europa. Kabilang sa nagpatupad ng mandatory face mask policy sa mga ospital ang Catalonia, Aragon at Valencia. Kahapon, nagpatawag na rin ng extraordinary meeting ang Health Ministry ng Spain para ipanukala na gawing nationwide na ang pagsusuot ng mask. Pero tinutulan ito ng ibang rehiyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Showbiz Tonight na tayo. Mismong si Batang Quiapo star Coco Martin ang kabilang sa mga artistang nakisa sa pista ng itim na poong Nazareno. Madaling araw pa lang kanina, nasa grandstand na si Coco, kabilang ang aktor sa mga panauhin sa taunang Misa Mayor. Ngayong araw din ang first anniversary ng taping nila ng hit series na Batang Quiapo na mapapanood dito sa TV5 pagtapos ng Frontline Pilipinas. Sabi ni Coco sa News 5, naging takbuhan niya ang poong Nazareno tuwing may hinaharap siyang problema. Lagi ako nagdadasal sa Quiapo Church at sinasabi ko na sana dumating ang araw. Bigyan lang ako ng pagkakataon. Bigyan lang ako ng trabaho kahit ano. Yung regular. Sa mataindim na pananalig at paniniwala sa awa ng Diyos, ibinigay po ito sa akin ng buong Nazareno. Sa K-drama naman tayo. Nakatsikahan ng News 5 si Dr. Slump Opa Park Hyung-sik. Kwento niya, super excited na siyang ma-meet ang Pinoy fans. Narito ang report ni MJ Marfori. Sumikat at nagpakilig sa hit 2016 K-drama na Strong Girl Bong Soon. Sumabak din sa maaksyong thriller series na Happiness. At malapit nang mapanood ulit sa rom-com Netflix series na Dr. Slump, ang Korean superstar na si Park Hyung-sik. At sa pambihirang pagkakataon, nakatsikahan ng News 5 ang aktor para sa fan meet niya dito sa Pilipinas na Secret Time. Sa ng aktor, super excited siyang ma-meet ang kanyang Pinoy fans after 5 years. 팬분들이 굉장히 열정적이었던 걸로 기억을 해요. 그래서 So my memories of the Philippines is that the fans were very passionate, which I was very happy to actually see them and interact with them. The weather was perfect as well. It actually gave me a feeling that I would not like to go back to Korea. Wish din daw ni Hyung-sik na makapagbakasyon ng mahaba sa Pinas at makapag-scuba dive. Pero sa ngayon, fan meet muna ang focus niya. 또 아무래도 오랜만에 만나는. So since it's been a long time since I visited the Philippines, I'm actually hoping that it will be an event where many of my fans could actually participate, and also the OSTs that I've actually sang in my dramas. Maybe you can also expect those. And I have prepared a lot to have a great time with my fans. So I hope you guys expect a lot from me. Sa January 27 na mapapanood sa Netflix ang bago niyang serye na Dr. Slump, kasama ang aktres na si Park Shin-ye. 제가 맡은 여정우 역할은 And the role Yo Jong-woo that I actually took part in this project has a very positive personality and actually deals with how he actually handles and conquers those kind of hardships that he actually faces. Sa February 17 na ang Secret Time fan meet ni Park Hyung-sik sa Smart Araneta Coliseum. Produced ito ng MQ Live ng Media Quest. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5.
Patikim pa lang yan sa ating showbiz tonight. Diyan lang kayo mga kapatid. Susunod, lalaking 9 na araw pinaganap sa gubat ng Bontoc natagpuan. Summer version ng Metro Manila Film Festival mawawala na habang ang Christmas MMFF sa Hollywood naman magpapasiklab. At PhilAm comedian Jokoy umaming nasaktan sa mga nambabash sa pagiging host niya sa Golden Globes pero meron din siyang depensa. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Akala ayuda, charter change pala. Yan ang napirmahan ng ilang residente sa Quezon City. Nangangalap daw na mga pirma ang ilang empleyado ng City Hall ng lungsod. Mabilis na pumirma ang mga residente dahil akala nila bibigyan sila ng ayuda. Pero may ilang tumanggi nang mabasa ang papel. Tungkol pala kasi ito sa petisyon kaugnay sa pag-amyenda sa konstitusyon. Ayon kay Mayor Joy Belmonte, hindi niya raw alam ang pirmahan na inutos daw ng mga kongresista. Kinausap na raw niya mga mambabatas kaugnay nito. Nilapitan ako ng mga punong barangay na yung mga congressman nagpapapirma sa kanila. So they wanted to be clarified kung ano ba yung mga amendments. Wala pong kitlaman sa local government po yan. Yan po initiative po ng mga congressmen. At kaugnay pa rin ang balitang yan, nakausap ng News 5 ang isang taga Quezon City na ipinapatawag pa raw ng barangay para lumagda sa petisyon kaugnay sa charter change. Nasa frontline ng balitang yan, Myron Enriquez. Nitong Sabado nang ipatawag ang mga solo parents sa Barangay Pinyahan, Quezon City. Kasama sa mga pumunta ang 57 anyos na itago natin sa pangalang Ana. Pinapirma sila sa isang papel. Tinanong ko kung ano yun. Ano daw, ayuda daw. Anong ayuda? Anong klase daw po ng ayuda? Ano, pera. Ganon. Magkano raw? Pagkakaalam ko, 3,000 eh. Hindi na raw ipinaliwanag pa ang tungkol sa nakasulat doon. Hindi ko na binasa. Basta ako kasi, pirma lang ako ng pirma. People's Initiative, the amendment to Nang basahin at ipaliwanag ko sa kanya ang tinutukoy nito ay pag-amyenda o pagbabago sa konstitusyon na voting jointly o magkasama ng boboto ang Senado at Kamara sa isang Constituent Assembly at kailangan ng 3/4 ng boto para maipasa ang amendment sa konstitusyon. Voting jointly at the call of the Senate, President or the Speaker of the House of Representatives. Dati po kasi malabo o hindi po naka-indicate kung voting separately or jointly yung Kamara at Senado para amyendahan yung saligang batas. Pero ngayon, ang gusto po nitong itinutulak na pinirmahan ninyong People's Initiative. Petition pala? As petition? Ay, kinilabutan ako. Hindi ko alam. Ang tanga ko. Siyempre, hindi ko binasa, di ba? Basta lang ako pirma ng pirma. Hindi ko naman binasa. Para saan? Kasi pag sinabi naman kasi nilang ayuda is, sige, Aminado si National Chairperson ng League of Cities of the Philippines at Bacolod City Mayor Albi Benitez na may pinaiikot na mga papel para pirmahan. Pero itinanggi niya na may bayaran o bigayan ng ayuda. Wala kami naririnig na ganyan. Hindi ko makita ano ang nagiging reason at dapat magbigay pa ng mga kung ano-ano pa para pumirma. Sa ngayon, 51 ng 149 city mayors na ang nagpahayag ng suporta para sa resolusyon ng LCP na nagtutulak ng People's Initiative. Naunang binunyag ni Albay Representative Ed Salagman na may bigayan ng 100 pesos kada pirma sa People's Initiative. Ipinakita niya ang kopya mula sa isang mayor na 125,000 na paunang bayad para rito. Hindi man niya alam kung saan galing ang perang ito pero nakasisiguro siyang well-funded o pinondohan ang pagtutulak sa charter change lalo pa at lumobo ang pondo ng Commission on Elections na dinagdag ng Bicameral Conference Committee. Mula kasi sa higit 2 bilyong piso na nakalaan para sa conduct ng supervision of elections, referenda, recall votes at mga plebisito sa 2023 budget, higit 14 billion pesos na ito ngayong 2024. Hindi din niyaan sa tamang proseso sa Kongreso. So ginawa doon sa Bicameral Conference Committee, hindi ito na-discuss sa floor ng House.
Tingin ni Lagman sa sobrang laki ng 14 billion pesos bukod sa pagdaos ng plebisito para sa People's Initiative, malamang ay naglaan na rin ng pondo para sa ikalawang plebisito sa proposed amendments ng Constituent Assembly. Paliwanag naman ni House Appropriations Chairman at ako Bicol Party List Representative Elizalde Co, ang COMELEC ang humiling nito. Katunayan, 19.4 billion pesos ang unang hiling ng ahensya sa National Expenditure Program, pero tinapyasan ito ng Department of Budget and Management. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Nasagutan ni na Congressman Edsel Lagman at Zaldi Co, kinumpirma ni COMELEC Chairman George Garcia na humiling ang komisyon ng dagdag budget para sa conduct and supervision of elections, recall votes at plebiscites. Sa ibang balita, sa gubat sinalubong ng isang lalaki ang bagong taon matapos itong mawala ng 9 na araw sa Bontoc Mountain Province. Ayon sa MDRRMO Bontoc, December 30 pa nawala ang 45 anyo sa si Alan Fagsao. Walang detalye kung paano siya nawala, pero kahapon natagpuan si Alan sa isang bakanting bahay sa magubat na bundok sa barangay Mainit. Gutom na gutom siya kaya agad nilang binigyan ng pagkain. Dehydrated din si Alan. Sabi ng lalaki, panay prutas sa gubat ang kinain niya sa loob ng 9 na araw. Minomonitor pa rin sa ospital ang kanyang kondisyon. Abangan ang bayanihan ng mga deboto sa gitna ng siksikang traslasyon. At Jokoy, umaming nasaktan daw sa pamabash sa kanyang joke sa Golden Globes. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Ito ang isa pang chika. Walang Summer Metro Manila Film Festival na idaraos ngayong taon. Kinumpirma yan mismo ng pamunuan ng MMFF sa kanilang press con kanina. Ito raw ay para mas mag-focus sila sa pista ng pelikulang Pilipino ng Film Development Council of the Philippines o FDCP. April last year lang nang idaos ang unang Summer MMFF. Pero ang good news naman, dadalhin nila sa Hollywood ang mga dekalibreng pelikula na Christmas MMFF 2023. Isasabak lahat ng 10 pelikula sa first ever Manila International Film Festival o MIFF. May sariling awards night din sila na bubuuin ng ilang kilalang film created sa Hollywood. Dagdag yan sa mahigit 1.069 billion pesos na kinita ng MMFF ngayong taon. Na-break nito ang 1.061 billion record sales ng MMFF noong 2018. Extended naman ang pagpapalabas ng mga MMFF entry hanggang sa Linggo. At speaking of Hollywood, aminado ang film comedian na si Jokoy na nasaktan siya sa mga pambabash sa kanya sa pag-host sa 2024 Golden Globe Awards. Sa isa niyang interview, bagamat masaya raw ang experience, mahirap daw ang ginawa niyang pag-host. Iba raw ito sa stand-up comic style na ginagawa ng PhilAm, kaya masakit aniya ang mga binabatong negatibong comments. Pero dinepensahan din ni Jokoy ang ilang personalidad, gaya ng actress-host na si Whoopi Goldberg. Funny naman daw talaga si Jokoy pero brutal daw ang trabahong pag-host, lalo na kung hindi mo kilala ang audience. Naging hot topic si Jokoy dahil sa ilan nitong banat kay Taylor Swift at umano'y sexist joke niya sa pelikulang Barbie. No comment dyan si Taylor at ang bumuo ng Barbie. Paglilinaw ni Jokoy, para sa National Football League ang joke niya kay Taylor dahil tuwing may laro raw sila, madalas i-focus sa singer. At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Jania Lipon. Happy Tuesday mga kapatid! Para naman sa ating pabaong Pampa-Good Night, hindi lang pananampalataya ang nakita ng mundo sa traslasyon ng itim na Nazareno. Natunghayan din ang bayanihan ng mga deboto sa gitna ng hirap ng prosesyon.
Tubig at tinapay ang binigay ng pamilyang ito sa mga deboto nang madaan sa lugar nila ang traslasyon. Mapabata o matanda, lahat binibigyan para pamatid gutom at pagod. Mga food packs naman ang pinamigay ng isang grupo para sa 300 deboto. Meron ding grupo na balde-baldeng pansit ang ihanda for free para sa mga kapwa deboto. Para sa kanila, debosyon din ang paimigay ng pagkain tuwing pista ng Nazareno. Alam mo, marami rin nagulat na si Jokoy kahapon lang binabash dahil sa Golden Globes. Uulitin mo talaga. Sige. Sige, bibigyan na ng pagkakataon. Ngayon daw, bakit naman makikipagpulong na kay Pangulong Marcos? Siya po ay... Hindi po si Jokoy yun, si Joko Widodo po yun. Di ba yun yung mga joke na kailangan mong ipaliwanag, di ba? Alam mo na. Kailangan ng explanation. Kailangan i-explain yung joke niya. Wala kayo talagang mabuhay-buhay. Kasalanan natin. At yung mong 45 minuto pag-imayos malagang headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbalita. Ako po si Mehan Los Baños. Ako naman po si Ed Lingao. Magandang gabi.